Hello guys, welcome to my vlog and episode, and for today's video, maaga ako nagising ngayon para humabot sa nakaschedule na bus. 8 AM ang alis kaya bawal ang late. Pagbaba ko mula sa Apa Hotel, hinintay ko si Ate Sel, tapos sabay kami maglalakad papuntang Shinjuku Express Bus Terminal. Hintay na lang natin si Ate Sel. Morning. Morning guys, kasama ko si Ate Sel. So, Early in the morning, the first time. First time. May pa-accent ang lola. Galing pa siya na United States of America. So, you know, Japan is very clean but not Here, Shinjuku. this side. Yan yung side ng Shinjuku kasi red light district kasi to. So, ayan, ang daming kalat-kalat sa lansangan, yan talaga. Pero majority ng Japan malinis naman. So dito. Pero maganda kasi mag-stay sa Shinjuku kasi gising Shinjuku gabing-gabi. Pwede kang bumaba, ganyan. Buhay kasi Japan. Hindi ka mawawala kung meron kang internet at meron kang Google Maps. Yan ang best friend mo para hindi ka mawala. Di ba tama, Axel? Yeah. Welcome sa heart-pounding and mind-blowing na mundo ng Shinjuku, Tokyo. At oo, nakita mo yun ng tama, isang naglalakihang 3D ng pusa na parang buhay, nakasilip mula sa isang building. Meow! Matatagpuan sa East Exit ng Shinjuku Station ang viral 3D cat billboard. Ito ay isa sa pinaka-Instagram worthy na spot sa buong Japan. Pero teka lang, dahil ang tunay na adventure ay magsisimula pa lang. Welcome to Kabuchiko, the wild side of Shinjuku. Mga neon lights na parang scene ng anime, mga alley na puno ng misteryo at energy na walang kapantay. Gutom ka na ba? Maraming themed cafes, underground bars at izakaya spots na patok sa TikTok at IG. Shinjuku plus Kabuchiko, sobrang saya, sobrang solid, promise! Kaya kung gusto mo ma-experience ang Tokyo sa level 100, huwag mong palampasin ang kabaliwan sa Kabuchiko. Tara na! Grabe, pang 4th floor pa yung bus station nila. Ang galing, parang mala airport ang vibes. Maraming turista ang sumasakay, papunta rin sila sa Mount Fuji. Madali lang din naman sundan ng ticket. Tignan mo lang sa monitor board. At eto na nga, pasakay na kami. Mga 2 hours and 30 minutes din na magiging biyahe namin from Shinjuku papuntang Kawaguchiko. Doon mo makikita ang Mount Fuji. Wala kaming tour package, DIY trip lang talaga kami. So, wala kaming eksaktong alam kung saan kami pupunta. Pero laban lang. Pagdating namin, ang una namin ginawa ay pumunta sa 7-Eleven. Of course, breakfast is life. Alam nyo ba na napakamura lang dito sa 7-Eleven at napakasarap pa ng mga pagkain. Then, nag-rent kami ng bisikleta para libutin ang area. Meron kaming halos 4 na oras bago bumalik ng Shinjuku, kaya sulitin na natin. At ito na nga, medyo makulimlim ang panahon, kaya hindi na ako nag-expect na makita ang picture perfect ng Mount Fuji. Pero push pa rin natin ang adventure. Bike lang kami ng bike gamit ang Google Maps, hanap ng spot na pwedeng picturean. Hanggang nakarating kami sa Lake Kawaguchiko. Ang Lake Kawaguchiko ay kilala hindi lang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil ito ay isa sa pinakamagandang spot para makita ang Mount Fuji. Alam mo ba, ang lawa ay may kasaysayang mahigit 1,000 taon na. Ginamit ito noon bilang isang lugar ng pamamahinga ng mga pilgrim na umaakyat ng Mount Fuji. Ngayon, isa na ito sa mga UNESCO World Heritage Sites. Lake Kawaguchiko, hindi lang ito tanawin, kundi isang karanasang hindi mo malilimutan. Kaya kung maghahanap ka ng inspirasyon o simpleng katahimikan, baka ito ang hinihintay mong destinasyon. Di kaya? At tulad ng inaasahan, ayun, nagtatago nga si Mount Fuji sa ulap. Sad life, pero okay lang, at least na-experience pa rin namin ang lugar. Siguro sa susunod na pagbisita ko dito, mas malinaw na siya. Claim it! Sa Japan, alam mo ba, may isang tanawin na hindi mo pwedeng palampasin. Ito yung Mount Fuji, ang pinakamataas, pinakabanal, at pinakakilalang bundok sa buong bansa. Ang Mount Fuji ay may taas na mahigit 3,700 meters. Isang perpektong cone-shaped volcano na tila likha ng sining na kalikasan. Pero higit pa sa kagandahan nito, ang Mount Fuji ay isang sagradong lugar para sa mga Hapon. Sa loob ng maraming siglo, ito ay naging inspirasyon ng mga makata, pintor at maging mga magdirigma. Tuwing tag-araw, libo-libong tao ang umaakyat sa bundok na ito para maranasan ang Goraiko, ang pagsikat ng araw mula sa tuktok ng Fuji. Isipin mo, nasa ulap ka na at nasa harap mo ang araw na unti-unting sumisilip habang buong Japan ay natutulog pa. Ang amazing, di ba?
Kaya kung nasa Japan ka o balak mo man mag-Japan, isa lang ang masasabi ko sa'yo, umakyat ka o kaya silipin mo lang si Mount Fuji, diba? After noon, bumalik na kami sa bus station, nag-chill habang naghihintay sa boarding ng Shinjuku. Ganito talaga ang mga hindi planadong lakad, maraming surprises pero lagi may kwento. Salamat sa pagsama hanggang sa susunod na gala. So yun na nga guys, yun lang ang kwento ko ngayon for today's video, kaya thank you so much for watching, bye!